Saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, tatago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa't-gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Na pagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa pagdinig sa Blue Ribbon. Wala nang issue ang notaryo doon eh. Kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya. Base sa kanyang paglalahad. Under oath. Under oath yun. Sumumpa siya, humarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Pagkatapos hahanapan mo ng notaryo. Wala na say-say yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabit. Kung dokumento lang ang sinabit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya, hindi notarized. Okay lang din yun. Kasi nga, sumumpa siya. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang notary public na yon. Nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Kaya lang, sa tamang panahon, kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, magkakasala din yon. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary para lang additional na kanyang ikabubuhay. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang ninunotaryo. At saka talagang hanap buhay nila. Tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Villaruel, sa Pasay City. Sa Pasay, meron para sa ibang lugar. Ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Makikita pare-pareho yung notarial details. Pare-pareho yung pirma. Pareho yung pagkaka-stamp ng dry seal. Sasabihin niya ngayon na hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang para kumita ka. May imprimatur siya, Sen, ano? Inatasan niya yung tao. Baka akala niya kung dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Pinayagan mo Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang, ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa iyo, kasalanan mo yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa,
ikino-coach nyo paraan yan. Mukhang Ginawa ng usap, pati yung Jarius Bondok dyan sa dati mang ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, apat kaming merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang napagawa Na-Xerox niya niyang po. kopya. Oho. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Opo. katabi ko doon ng panahon na yun ay si Senator Win, Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Oho. Na meron daw kasi siya sinasabing box. At sinabi ko raw, maliit. Wala ko sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya eh. Dalawa, isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin eh. Oo. E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang Pare-parehas tayo ng nalalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oo. Alam din nila may nalaktawan siya eh. Yung palang hawak niyang kopya na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol pala. putol po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Oho. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin eh. Ang dating parang kino-coach nyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun Kaya ang ako dating. sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, Opo. sila ang inuusig. Oho. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpa-session na kausapin ako eh. Opo. Ayoko nga dahil may session kami, sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ako'y pumunta ron o ganyan-ganyan. Opo. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun. Oho. Oh. Tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin At nila. pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Oho. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oho. Kaya ganito ang ginagawa nila. Nako. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Opo. O ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Halatang halata mo naman ngayon, Ayun, di ba? oho. Oh.